Lord, magandang umaga po sa inyo, Panginoon. Nandito na naman po kami upang kayo patuloy namin purihin, sambahin, luwalhatiin, dakilain sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Panginoon, mamang po kami, wala po kami alam. Kaya Lord, malapit po kami sa inyo upang tulungan niyo po kami kahabagan na pagkalooban niyo po kami ng karunungan, Panginoon. Lord, sa mga oras na ito, hihingi po kami ng tulong at habag sa inyo, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, kayo lamang po ang aming sasambahin, niluwalhatiin. Lord, maraming salamat po sa hiram na buhay na patuloy niyo pong ipinagkakaloob sa amin, lalo't higit ang kalakasan namin sa araw-araw naming pamumuhay, Panginoon. Lord, kayo lang po ang masasandalan namin, wala na po iba, Panginoon. At Lord, kayo lamang po ang aming hihinga ng tulong sa bawat mga problema at pagsubok na dumarating sa amin, Panginoon. Lord God, kami po kami pababayaan, kami po kami bibitawan, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa mga biyaya at pagpapala, lalo na higit sa mga kaligtasan namin sa araw-araw na aming pamumuhay, lalo higit sa aming paghahanap buhay, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Panginoon, maraming salamat din po sa mga problema, mga suliranin na patuloy po namin nararamdaman, Panginoon, na kami lang po ang gumagawa ng Panginoon. Kaya Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon. Lord niyo po kami iiwan, Panginoon. Dahil hindi po namin kaya ang lahat ng ito kung kayo po wala sa amin, Panginoon. At Lord, maraming salamat din po sa mga kasakitan na patuloy niyo pong ipinagkakaloob sa amin, dahil kundi po sa kasakitan na yan, hindi po namin kayo makikilala ng lubusang, Panginoon. At Lord, maraming salamat din po dahil sa gawain na ito ay nakilala po namin kayo ng lubusang, Panginoon. At Lord, maraming salamat din po, Panginoon, dahil sa mga problemang ito, lalo na sa bansang Pilipinas, na patuloy na may mga pandemya na dumarating, Lord God. Lord, kayo lamang po ang aming mapupuntahan, mahihinga ng tulong, dahil Lord, wala po kaming kakayahan na alisin ito, dahil kayo lamang po makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Wala pong imposible sa inyo, Panginoon. At Lord, maraming salamat din po sa kongregasyon na ito ng Soldier of Christ, dahil po sa sa SJM, dahil po sa SJM, Panginoon, ay nagkakatipon-tipon po kami sa ganitong gawain, Panginoon. At Lord, maraming salamat po. Basbasan niyo rin po ang SJM, Panginoon, na lalo pa pong lumaki ang aming pananampalatay, pananalig sa inyo, at lalo po kami magkasama-sama, magkakatipon-tipon sa inyo pong banal na gawain, Panginoon. Maraming salamat po. Basbasin niyo rin po ang mga naririto at doon po sa mga kanilang tahanan, Panginoon. Nawa po ay may maibahagi po kami mabuting salita ng Panginoon para po sa puso po nila at maisang buhay, Panginoon. Inihiling ko po ito sa dakilang pangalan po ninyo, Panginoon Jesucristo, ang nag-iisang Diyos, ang banal na Espiritu, at ang mahal na Inang Maria, Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoon. Maraming salamat po. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Para sa unang ngayon, magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Siya luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Para sa unang ngayon, magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Siya luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Para sa unang ngayon, magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Siya Awitin natin ang Jesus Win. We reach you.
Amen. Bibigay ng pamali. Kay Sister pagpapala ng Diyos ay sumatin lahat. Amen. Pagbasa ng Ebanghelyo ayon sa sulat ni San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isinilang si Juan Bautista. Dumating ang oras ng panganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya ay pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ikawalong araw, dinala siya sa pagtutuli ng sanggol. Sa karyasana ang ipangalan sa kanya, gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi, Juan ang ipangalan sa kanya. Subalit wala isa man sa iyong mga kamag-anak nang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya inudyatan nila ang kanyang ama at tinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan. At namangha silang lahat. Pagdakay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay. Ano pa't naging usap-usapan sa buong kaharian ng Judea ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam ng kanilang tanong. Magiging ano nga kaya ang batang ito, sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah, hallelujah. Muli isang magandang umaga po sa ating lahat, sa Diyos Amang nasa langit, Panginoon Jesucristo, mahal na Inang Birhen Maria, magandang umaga po sa ating mga elder na andi dito ngayon, Brother Tony Douglas, Sister David D. Guzman, lahat kayo makapagdiran ko sa pananampalataya, nandi dito ngayon. Magandang umaga po sa ating lahat. Palakpakan natin na ating Panginoon. Ganon din sa mga nanonood sa kanilang mga TV screen, mga sa nanonood sa online ng Servant of Jesus and Mary. Magandang umaga rin po. Naway patuloy tayo na makinig sa mga salita ng ating Panginoon. Amen. Kaya tayong lahat ngayon nandito ay tunay na inaano natin ngayon kung paano isinilang si Juan Bautista. Si Elizabeth at saka si
si Zacarias ay tunay nga isa ng may edad na, matanda na, no? Na sila ay walang anak. Ngunit sa kabila ng lahat sa kanilang katapatan, sa paglilingkod sa Panginoon, sila ay pinagkalooban ng Panginoon ng isang anak, nagkaanak. Na bukod sa alam na may mga edad na sila, no? Sabi nga, baog si Zacarias, may edad na si Elizabeth, no? Biro mo yung 19 na ata. Pero pinagkalooban sila ng anak ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa paglilingkod sa ating Diyos. Amen? Dahil tunay nga, ang Panginoon, walang hindi niya mapangyayari dahil nga, sabi nga, matanda na silang mag-asawa sa buhay sa buhay ng mga tao na di ba? Alangan na magkaanak sila. Pero ang Panginoon ay walang imposible sa Kanya, no? Lubin lamang ng Panginoon ano man ang ating mga kahilingan, ano man ang ating mga panalangin sa Kanya, no? Talagang ipagkakaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin, no? Kaya si Elizabeth ay nanganak ng isang lalaki. No. So sa pagkaraan ng ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol upang siya'y bigyan ng pangalan. Ngunit sabi ng mga tao, Zacarias ang ipangalan sa kanya, no? Pero sinabi ng kanyang ina, Juan ang kanyang ipangalan. Ngunit maraming tumutol sa mga kamag-anak, mga tao na nakakilala sa kanila. Maraming tumutol na Juan ang ipangalan sa kanya dahil sabi nga, wala kayong kamag-anak na ganyan ang pangalan, sabi ganon. So, dinugyatan nila si Juan ay si Zacarias na itanong kung ano ang itawag sa sanggol. Hinudyatan sila, humingi siya ng isang papel at isinulat ng pangalan na Juan ang kanyang itawag sa sanggol. Amen? So bigla natakot ang mga tao, no? Natakot ang mga tao dahil sa ganun na itinawag niya na Juan. Bagas nagkaisa sila rin silang mag-asawa, si Elizabeth, di ba sabi ni Elizabeth, Juan din ang kanyang itawag, no? Pero si Zacarias, ganon din ang pinili ng pangalan, Juan, ang itinawag sa kanya. Amen? Amen. Palapakan natin ating Panginoon kasi, no? Ito si Zacarias, sa pagbubuntis ni Elizabeth, nagkaroon siya ng doubt. Nagkaroon siya ng pag-alinlangan, no? So yun yung pagkakaroon niya ng alinlangan na yun, na sila ay bibigyan ng Panginoon ng anak. Parang ang parusa sa kanya ay hindi nakapagsalita, no? Hindi nakapagsalita na sinabi ng Diyos na hanggang hindi niya isisilang ang
binubuntis ni Elizabeth, hindi siya makapagsasalita. Amen? So talagang makapangyarihan talaga ang Panginoon, no? Makapangyarihan sa lahat dahil sa pamamagitan ng kanilang katapatan, ika nga, pagsunod sa Panginoon, sa pagkasunod sa ating Panginoon, yun nga. So pagdaka, nung naisabi ni Zacarias na Juan ang itawag sa sanggol, pagdakay siya ay nakapagsalita. Amen? Palapakan natin na ating Panginoon. Yes. No? Kasi, yun nga, yung pagbubuntis niya, no, nag-alilangan, bagamat matanda na nga sila, kaya nung bigyan sila sabi ng Panginoon na magbubuntis si Elizabeth, nag-alilangan kasi siya. Kaya yun yung dahilan na wala siya na hindi siya nakapagsalita. No? So, yun naman talaga ng ng Panginoon. Kaya nung bigyan na niya, nasabi na niya, na Juan ang pangalan ng sanggol, pagdakay siya ay nakapagsalita na. Amen? Amen. Palakpakan natin ating Panginoon. Tunay nga na makapangyarihan ng Ama, walang hindi niya ipagkakaloob sa bawat anak niya na humingi sa Kanya. Lubin lamang niya, mga kahilingan natin, mga dalangin na yan, ay kayang-kayang ibigay kung maririnig na ating Panginoon. Amen? Talagang napakabuti ang ating Diyos Amang nasa langit. Siya lahat na nagbibigay sa atin lahat. Amen. Kaya, yung gano'n na pangyayari, bawat isa naman sa atin, pag tayo naman talaga ay nakakagawa, itulad na lang natin sa mga magulang natin, nung tayo rin ng mga bata, ano ba? Pag tayo ay nakakagawa nakakagawa tayo ng kasalanan o sumasagot tayo sa kanila o mayroon tayong bagay na hindi kalugod-lugod sa kanila sa ginawa natin, tayo ay kanya rin pinarurusahan. So, si Zacarias, yung pag-alinlangan lang naman niya, yun yung pagbibigay sa kanya, binigyan ng Panginoon ng parusa, no? Nag-doubt kasi, no? Nag-doubt siya. Yung hindi siya, parang kulang siya sa pananalig na sila nga ay magkakaroon ng anak nila magkakaanak sila ni Elizabeth at si Zacarias. So yung hindi siya nakapagsalita, yun yung parang parusa ng Panginoon sa kanya, kasi nga andun yung hindi niya hindi siya nanalig, hindi siya sumampalataya, nag-alilangan, dala sa kanilang edad, pareho na nga silang matanda, so nagkaroon nga ng pag-alilangan, nagkaroon ng doubt, so yun yung dahilan kung bakit hindi siya nakapagsalita. Pero inano ng Panginoon, ang oras na lumabas yung sanggol, nabigyan niya ng pangalan, pagdakay siya ay nakapagsalita. Amen? Ganun talaga ang Diyos. Amen ba? Kung maging tunay at tapat tayo na sumusunod sa Kanya, walang imposible sa Diyos, mga kapatid. No, kasabihin natin na napakahirap to. Lumapit lamang tayo sa Kanya. Siya lamang ang ating lapitan, siya lamang ang ating sundin. Alalahanin natin ang Kanyang mga buhay na salita. Manalig tayo, sumampalataya tayo sa Kanya na walang pag-alilangan. Tayo ay pakikinggan niya. Amen? Ganyan kabuti ang Diyos. Ganyan kadakilang ang Panginoon. Walang imposible talaga sa Kanya. Lahat ipagkakalob niya sa mga anak niya na sumusunod, na tapat at nananalig, naglilingkod sa Kanya. Hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo iiwan ng Diyos. Lahat yan ng ating mga hinaing, kayang ibigay lahat ng ating Panginoon. Amen. Ibibigay ko naman po ngayon sa ating kapatid na isang pang parte ng gawain natin.
si Sister Bibi de Guzman. Sige po, kawitan po natin sila. Gamitin mo akong instrumento sa oras na ito. Ikaw ang aking Diyos na buhay na pinagkiling ko na. Maraming salamat, Lord. As a
sa Espiritu Santo. Para sa una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Para sa una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Sabay-sabay po tayong lahat. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Para sa una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Palakpakan natin. Ako na po isang magandang umaga sa ating Panginoon, sa ating mahal na Inang Birhen, sa kabanan-banan ng Espiritu Santo, sa lahat po ng narito ngayon, at ganun din sa lahat ng nanonood. Patuloy po namin kayong binabati, lalong-lalo na yung sa malalayong lugar, na patuloy na nanonood ngayon, sa aming mga kapatid na sa Taga-Iligan, Samar Leyte, Tuguegarao, Batangas, marami pa pong iba. At ganoon din, magandang umaga po, Sister Helen San Andres. Magandang gabi pala po sa inyo. At Merry Christmas po sa inyong lahat. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang ating pong topic ngayon ay pagtatampo sa Diyos. Yan. Pagtatampo, tampo sa Diyos. Yan. Sabi nga, sino sa atin nung una na wala pa tayo sa gawain ay may tampo na sa Diyos? Sabi sa awit 139:7, saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa banal mong espirito'y hindi ako makatakas. Ang salita ng Diyos, palakpakan natin ang Panginoon. Sabi nga, pag nakakaranas ng sunod-sunod na kabiguan, nagkakasakit, minsan sinasabi natin, marami naman dyan, bakit ako pa? Yan. Diyan nasusulpot ang pagtatampo. Pero saan pa tayo pupunta pag nagtampo tayo? Wala tayong pupuntahan, kundi lumapit sa Diyos. Amen? Sabi po sa Job 5:17 hanggang 18, mapalad ang taong sinasaway nitong Diyos. Pagtutuwid niya sa iyo'y huwag isama ng iyong loob. Pagkat ang sinugatan niya ay kanyang pinagagaling, ang pinahihirapan niya ay kanya ring inaaliw. Ang salita ng Diyos. Palakpakan natin. Sabi nga, minsan huwag natin sisihin ng Diyos. Huwag magtampo sa Diyos. Kasi si Job, mabait na tao, matuwid na tao, sa Job 5:17 hanggang 18. Pero nung siya'y kinausap ng kanyang mga kaibigan, lumabas yung kanyang nasa kalooban, nagtatampo siya sa Diyos. Kaya't pinaalalahanan siya ng kaibigang si Eliphaz. Kasi sa simula, malakas ang loob ni Job. Pero nung bandang huli, inilabas din niya ang sama ng loob. Ang mga hinaing sa Diyos. Tayo pag may kailangan sa Diyos, lalo na mga pagsubok, problema, ang hirap dumaing sa Diyos. Hello? Sabi nga, pag ang Diyos ang nag-correct sa'yo, may sakit. May sakit sa kalooban. Pag tinutuwid na tayo ng Diyos, di ba? May kirot, may sugat, may latay. Pero pagagalingin din ng Diyos. Kasi hindi gusto ng Diyos na sugatan ka. Kasi kung minsan, pinaliliko ka ng Diyos sa kanan, pero gusto mo sa kaliwa. Gusto ni Lord dumiretso ka, kaso ang gusto mo, lumiko. Kaya nagkakaroon ng conflict. Pero pag nakita mo na nagkakamali ka at tinanggap mo ang iyong mga kamalian, doon mag-uumpisa ang pagpapagaling ng Diyos. Amen? Kasi minsan,
Pag mali tayo, tanggapin natin na tayo'y mali. Amen. Magpakumbaba. Humingi ng sorry, humingi ng tawad. Amen. Kasi hanggat hindi natin nakikita yung pagkakamali natin, hindi mag-uumpisa doon yung pagpapagaling ng Diyos. Amen. Kasi lahat tayo lingkod ng Diyos. Tinawag ng Diyos para sa gawain niya. Amen. Sabi sa Hope 5:2, ang pagkabalisa ay pumapatay sa mangmang at walang kabuluhan, yaong pagdaramdam. Ang salita ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Meron ba rito nagdaramdam? Meron ba rito masama ang loob? Hello? Sabi nga, huwag mong dalhin ang sama ng loob mo sa Diyos. Kasi walang iniisip ang Diyos, kundi para sa kabutihan nating lahat. Pero minsan, madalas hindi tayo nakahanda upang tanggapin ang kabutihan niya. Pinagpipilitan natin ang ating mga gusto. Minsan, dinadala tayo ng Diyos sa direksyon na hindi natin gusto. Ayaw nating sumunod. Tigas ang ulo natin. So, pag nabukya ka, magtatampo ka sa Diyos. Huwag magtampo sa Diyos. Amen. Alam ko naman, walang nagtatampo kay Lord dito. Diba? Yan. Awit 37:7. Sa harap ng Diyos ay pumanatag ka. Maging matyaga ang maghintay sa Kanya. Huwag mong kainggitan ang gumiginhawa sa likong paraan. Umunlad man sila. Ang salita ng Diyos. Palakpakan natin. Hintayin mong matapos ang Diyos sa mga pinagagawa niya sa atin na akala natin ay hindi maganda. Hindi tugma sa ating inaasahan. Sabi nga, be patient, basta't maghintay ka lamang. Amen? Amen. Minsan kasi may pinagagawa ang Diyos sa atin. Pero minsan ayaw natin gawin kasi kala natin hindi maganda. Hello? Hi. Pero minsan, kailangan nagpapasensya rin tayo sa mga pinagagawa ng Diyos. Amen? Kasi mahirap sumunod talaga sa Diyos. Walang magsasabing napakadali namang sumunod kay Lord eh. Di ba? Umatin lang ako, nakasunod na ako kay Lord, hindi. Pag hindi tayo nababago mula ulong ng ilalim ng ating talampakan, hindi tayo makakasunod ng todong-todo kay Lord. Amen. Pag hindi mo inalis lahat yung tinik sa puso mo, hindi ka makakasunod ng todo kay Lord. Sayang, di ba? Kaya sabi ni Lord, basta't maghintay ka lamang. Kasi siya ang bahala. May mga problema tayo ngayon, may mga pagsubok, bahala ang Diyos. Sumunod ka lang at huwag magtampo sa Diyos. Amen? Palakpakan natin sila. Mangangaral 7:13 hanggang 14. Dili-dilihin mo ang mga ginawa ng Diyos. Sino ang makapagtutuwid sa binalaktot niya? Magala ka kung mainam ang takbo ng lahat ng bagay. Sa panahon ng kahirapan ay isipin mong parehong ipinadadala ng Diyos ang kaligayahan at kahirapan. Sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari bukas? Ang salita ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Kasi wala namang nakakaalam kung anong mangyayari bukas. Ngayon, okay tayo. Hindi natin alam sa January kung ano tayo. Kung saan tayo. Diba? Kung dito pa rin tayo. Diba? Sana dali tayo ni Lord sa mas magandang lugar. Diba? Yan. Sabi nga, kung ang effect sa iyong buhay ay failure, hindi ka nagtagumpay. May dahilan yan. May pinag-uugutan yan. Imbis na magtampo-tampo sa Diyos, alamin mo kung bakit. Amen? Hello? Hi. Nagtatampo ba tayo kay Lord? Hindi naman. Dahil wala kayong bonus. May bonus ba kayo? Ano kay Lord? Bigay ni Lord, di ba? Ni Lord. Yung wala ka ng sakit, bonus na yun. Eh. Yung malakas ka.
Nakakain mo yung gusto mo. Nakakapunta ka kung saan mo gusto. Bonus na kay Lord yun. Amen? Palakpakan natin si Lord. Galatia 6:7. Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay hindi madadaya ni numan. Kung ano ang iniasik ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Ang salita ng Diyos. Palakpakan natin ang Diyos. Kung nagtatanim ka ng mabuti, aanihin mo yan. Pagdating ng takdang panahon. May nagtanim ng galit poot. Ano ang aanihin nyo? Pag nagtanim kayo ng galit at poot, may aanihin ba kayo? Wala. Wala. Anong aanihin nyo? Gulo. Sakit. Sama ng loob. Problema, di ba? Kaya pag nagtanim ka ng mabuti, sabi nga, may balik yun. Amen? Pag gumawa ka ng maganda sa iba, may balik yun. Amen? Pero kung lagi ka nagagalit, lagi ka nagtatampo, babalik sa'yo, titigas ang puso mo, titigas ang ulo mo. Sabi nga, di ba yung mga Bisaya, minsan matigas yung dila? Di ba? Malambot pinatitigas. Oo, di ba? Yung Tagalog nila, hindi ano. Sabi ang mga Bisaya, matitigas ang dila pag nagtatagalog. Pero ang mga anak ng Diyos, matitigas ba ang ulo? Hindi po. Hello? Hi. May sumasagot talaga eh, no? Kasi minsan, may mga lingkod ng Diyos matitigas ang ulo. Hello? Totoo ba yun? Ano raw? Wala sumagot daw. Ayan. Kawikaan 10:16. Ang aanihin ng matuwid ay buhay na walang hanggan. Ngunit ang masamay, gumagawa pa ng lalong kasamaan. Ang salita ng Diyos. Palakpakan natin sa Lord. Kawikaan 14:18. Ang taong hangal ay nag-aani ng kamangmangan, ngunit ang matalino'y nagkakamit ng karunungan. Ang salita ng Diyos. Palakpakan natin ang Diyos. Sabi nga, maging marunong tayo sa buhay. Dapat nagpaplano tayo. Hindi yung sige-sige lang. Pinagpaplanuhan ang mga bagay-bagay. Amen? So, kung halimbawa, magpapagawa ka ng bahay, di ba? Kailangan paplanuhin mo muna yan kung may budget ka, di ba? Kasi magpapagawa ka ng bahay, kulang pala yung pera mo. Kasi ngayon, pag nagpa-estimate ka, kala mo yun na, di ba? Pero hindi, mas malaki pa pala yung gagastusin. Amen? Kaya lahat ng bagay pinagpaplanuhan. Amen? Yung pagsunod kay Lord, pagplanuhan mo yan kung handa ka na ba. Di ba? Kasi minsan gusto natin sumunod kay Lord, pero pagka nahihirapan ka na, ayaw ko muna, bakasyon muna ako. Di ba? Pag marami kang nakitang mali sa kapatiran, tampo-tampo ka dyan, di ba? Hello? Hindi lang kayo nakakain ng kare-kare, nagtatampo na kayo. Hello? Bawal magtampo? Yes. Di ba? Kunti lang yun. Hindi lang kayo nakakain ng biko, nagtampo na kayo. Nakasagot? Minsan ganyan tayo, di ba? Ang dami natin pinagtatampuhan na dapat hindi naman. Amen? Nasabihan ka lang, pangit ang boses nyo, nagtatampo na kayo. O, di ba? Ewan ko na kay Bong. O, di ba? Kasi minsan, pag may pumupuno sa atin, talagang malakas makaasar sa Satanas eh, no? Konting kibot lang, talagang pagmumula na yan ng pagtatampo, sama ng loob. Pero dapat hindi. Paglingkod ka na ng Diyos at matagal ka na sa gawain, tumitibay ka, lumalakas ka sa mga ganyang mga bagay. Amen? Kaya sayang, pag naglilingkod ka kay Lord, sa madali lang tatampo ka, tutuwad ka na, tutumpa ka na. Sayang yung pinaglingkod mo kay Lord. Amen?
Kahit ano yung dumating, tanggapin natin. Huwag ka na lang magsalita. Huwag kang kumibo. Kasi ang pagkibo mo, pagsasalita mo, doon nag-uumpisa yung kabuluhan. Pero kung mananahimik ka, Lord, bahala ka na. Kung minsan hindi ko na kaya, Lord, bahala ka na. Dapat ganun. Hindi yung pag nainis tayo, nagalit tayo, buong barangay nakakaalam. Diba? Meron mga pahatid-pahatid salita, diba? Tikong natin yung bibig natin para hindi tayo gumugulo. Amen? Kailangan tahimik lang tayo. Kung may gulo, ayusin natin. Para lumago yung ating gawain. Pero kung magkakagulo-gulo tayo, sabi nga, kung tayo-tayo, nagsisikmatan, nagkakagatan, mauubos tayo. Amen? Kasi konting salita lang. Pag binigay mo yan sa isang tao, may karugtong na yan. Di ba? Hindi pwedeng yung sinabi mo, isang sentence, 2 sentence na yun pagka pinahatid mo sa ibang tao. Amen? Kaya pag may narinig tayo, hayaan lang natin. Huwag na nating intindihin yun. Kasi gawa ng Diablo yun, gawa ni Satanas yun. Para magulo tayong lahat. Amen? Palakpakan natin sa iyo. Panaghoy 3:28 hanggang 30. Kung siya'y palasapin ng kahirapan, matahimik siyang magtiis at maghintay. Siya'y magpakumbaba sa harapan ni Yahweh at huwag mawala ng pag-asa. Tanggapin ang lahat ng pananakit at paghamak na kanyang daranasin. Ang salita ng Diyos. Palakpakan natin. Hindi pa sabi ni Lord, tanggapin ang lahat ng pananakit at paghamak na kanyang daranasin. Sabi nga, sinunod mo na lahat. Sumunod ka kay Lord. Nag-alay ka ng oras, panahon. Nag-alay ka ng Sunday fellowship, araw ng pamamahinga. Nagtatext ka. Naghahayo ka. Lahat sinusunod mo na. Pero bigo ka pa rin. Yan. Alam mong righteous ka, bigo ka pa rin. Ito yung tinatawag na trial and testing. Amen? Tinetest lagi tayo ni Lord kung sa kabila ng lahat ay hindi tayo magtatampo. Hello? Di ba trial and testing, mga nangyayari sa atin? Tinetest tayo ni Lord kung hanggang saan ka. Amen? Hindi tayo naiinip sa pagkilos ng Diyos. Kung nandyan ka pa rin sa kabila ng mga mabibigat na pagsubok, nasasaktan ng kalooban, nasasaktan ng isip, ang puso, pero nandyan ka pa rin, check ka dyan. Diba? Eh kung nagtampo ka, hindi mo na ako aatin. Diba? Marami kayong ganyan. Nakarinig lang ng konti, nakakita lang ng konti na hindi maganda, tinatamad na umatin sa gawain ng Diyos. Kanino kayo nagtampo? Sa tao ba? Hindi, kay Lord. Binaliwala mo yung mga utos niya. Amen? Kaya pag nagtatampo tayo sa tao, kay Lord tayo nagtatampo. Kasi nasa gawain tayo ng Diyos di ba? Kaya kailangan, pag na-kay Lord ka na, alisin mo na lahat di ba? Pero minsan, sabi nga, ang hirap naman tanggalin kasi, Sister Baby. Talaga namang mahirap. Pero pag kilala mo ang Diyos na sinusundan mo, matatanggal mo. Amen? Amen. Palakpakan natin siya. Santiago 1:2 hanggang 3. Mga kapatid, magala kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya. Matapos niyong mapagtagumpayan ang mga pagsubok na yan. Ang salita ng Diyos. Palakpakan natin ang Diyos. Sabi nga, ibayan natin yung loob natin. Tatagan natin ang ating mga kalooban. Lakasan natin ang ating mga loob. Kasi lilipas din yan eh. Kasi minsan, pag bago-bago yung sugat, di ba masakit? Pero pag tumagal-tagal, gumagaling din yung sugat na yan, lilipas din yan. Amen. Magparaanan tayo. Amen. Kasi ang lingkod ng Diyos,
Pag talagang tinawag ka na ng Diyos, lingkod ka na ng Diyos, hindi ka aalis sa gawain. Amen? Mananatili ka rito. Pwedeng uminto ka muna, magpahinga ka sandali. Pero babalik at babalik ka, hahanapin mo ang gawain ng Diyos. Amen. Amen? Palakpakan natin sa Lord. Ecclesiastico 9:11. Huwag kang maiinggit sa tagumpay ng makasalanan sapagkat hindi mo alam ang tunay niyang kahihinatnan. Ang salita ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi nga, lahat dinarat na ng malas. Walang perfect na tao. Minsan inggit tayo sa iba. Gumagawa ng masama pero ang ganda ng buhay. Pero sabi nga, hindi natin alam ang magaganap sa araw ng bukas. So, wag tayo magtampo. Amen? Hindi natin alam kung ano yung mangyayari kinabukasan, di ba? Wag tayo mainggit sa iba. Na gumagawa na ng masama, umuunlad pa yung buhay, nananagana, wag tayo mainggit doon. Mas maganda yung gumagawa tayo ng maganda. Kasi pagdating ng araw, mag-aani tayo. Amen? Sabi po sa Roma 8:28, alam natin sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ng mga nagmamahal sa Kanya. Ang mga tinawag ayon sa mga panukala, sa kanilang ikabubuti. Ang salita ng Diyos. Palakpakan natin si Lord. Sabi nga, gawin mong business ang mahalin ng Diyos at huwag magtampo. Gawin daw nating business ang mahalin ng Diyos. Kasi kung di natin mahal si Lord, di naman tayo tatagal dito. Amen. Bagamat wala yung iba natin mga kasama, hindi natin alam kung saan sila, pero patuloy natin mahalin ng Diyos at huwag magtampo sa Kanya. Amen. Palakpakan natin si Lord. Matthew 5:25. Kapag may nagsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa kanya habang may panahon, bago kanya iharap sa hukom. At kung hindi, ibibigay kanya sa hukom na magbibigay naman sa iyo sa tanod at ikaw ay mabibilanggo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kung ano ang kulang, dapat inaayos agad. Solve natin ang mga issue. May pwede kang gawin. Kailangan hinahanapan ng solusyon ng problema. Kung may pwede kang gawin, gawin agad para hindi tayo isakdal sa hukuman. Amen? Amen. Yan. Kung nakasakit tayo ng damdamin ng iba, pwede naman tayo magpakumbaba, di ba? Pwede tayo humingi ng sorry. Sorry, nabigla lang ako, napagsalitaan kita. Dapat gano'n, di ba? Pero minsan, yung nagsasalita ng masakit, matapang pa. Hello? Di ba? Pagka pinuna mo, galit, di ba? Nagdaramdam, nagtatampo. Sa isa nang bumababa. Nagtatawag pa. Amen? Hindi ganun ang lingkod ng Diyos. Kasi dapat nagpapasensyahan tayo na para tumagal tayo, lalo tayong tumagal sa gawain ng Panginoon. Amen? Palakpakan natin si Lord. Job 5:6-8. Ang kahirapay di sa alabok mula, ni ang kapanglaway singaw sa lupa. Ang tao'y tiyak na daranas ng kahirapan. Kung paanong may alipato na galing sa apuyan. Kung ako sa'yo, lalapit ako sa Diyos at ang aking kalagayan sa Kanya'y idudulog. Ang salita ng Diyos, palakpakan natin ang Panginoon. Sabi nga, huwag tayong maglinis-linisan. Tayo ang gumagawa ng buhay natin. Minsan, may mga taong gustong magkaanak, hindi magkaroon ng anak, di ba? Minsan, meron talaga, kompleto na sa lahat. Anak na lang ang kulang, pero hindi pinagkakaloob ng Diyos. Meron ganun, di ba? Pagkatapos, pagka hindi nagkaanak, magtatampo sa Diyos. Hindi nakatapos ng pag-aaral,
Pinag-aaral ng magulang, lakwatsa ng lakwatsa. Di ba? Girlfriend, boyfriend na, bata-bata pa. So, pag hindi nakatapos, magtatampo sa Diyos. Tapos yung iba, bakit ba hanggang ngayon mahirap pa ako? Bakit hanggang ngayon naghihirap pa rin ako? Naglilingkod naman ako kay Lord. Di ba? Di natin alam kung bakit. Kasi mayroong plano ang Diyos para sa ating lahat. Huwag tayo magtampo sa Diyos. Amen? Minsan buhol-buhol ang buhay natin. Minsan wala tayo sa katwiran. Pero nagtatampo tayo sa Diyos. Amen? Ang dami natin ipinagtatampo kay Lord. Wala namang kinalaman si Lord doon. Amen? Wala tayong panalo pag nagtatampo tayo sa Diyos. Amen? Lalo lang tayo maghihirap, sasakit ang ating kalooban. Hello? Hi. Palakpakan natin si Lord. Pahayag 3:19 hanggang 24. Simpait ng abdo ang alalahanin sa aking paghihirap at kabiguan. Lagi ko itong naaalala at ako'y labis na napipighati. Gayon may nanunumbalik ang aking pag-asa pag naaalala ko ito. Ang hindi nagmamaliw na pag-ibig ni Yahweh at ang kanyang walang kupas na kahabagan. Hindi nagbabago tulad ng bukang liwayway, dakila sa kanyang katapatan. Si Yahweh ay akin, sa kanya ako magtitiwala. Ang salita ng Diyos. Minsan, wag laging drama ang buhay natin. Hello? Wag laging drama ang iniisip natin. Sa TV lang yun, tsaka sa radyo yung drama. Minsan sasabihin natin, malungkot ako, naaawa ako sa sarili ko, galit ako sa iba. Walang kwenta yun. Kakainin ka ng pagtatampo mo. Ilulubog lang tayo ng pagtatampo natin. Amen? Pagka nararamdaman natin sumasama ang loob natin, at nagtatampo tayo, nagdaramdam tayo, dapat tumitingala tayo sa langit. Tingala lang tayo sa langit. Alalahanin mo ang Diyos, ang pag-asa at ang lahat ng blessing na ibinibigay niya sa iyo. At hanggang ngayon, buhay ka pa. Buo ang iyong loob. Amen? Amen. Pagka nagdaramdam ka, nawawala ka na, gusto mo, huwag nang maglingkod kay Lord, alalahanin mo yung lahat ng blessing na binigay sa iyo ni Lord. Lalo na kung may sakit ka at pinagaling ka ng Diyos. Amen? Huwag kang magtampo-tampo kay Lord. At baka bumalik yung sakit mo. Amen? Kasi blessing lahat ni Lord yun, sa Kanya galing yun. Yung gumaling ka na wala kang ginastos, hindi ka nagpa-opera, hindi ka uminom ng gamot, pero instant pinagaling ka ng Diyos, blessing ng Diyos yun sa iyo. Amen? Huwag natin kalilimutan yun. Manindigan ka at hintayin mo ang pagsinag ng liwanag ng araw. Habang madilim pa yung gabi, sabi nga, tignan mo ang umaga. Look for the morning, because the Lord's blessing is new every morning. Amen? Palakpakan natin tayo. Kawikaan 3:16 hanggang 18. Mahabang buhay ang dulot ng kaalaman. May taglay na kayamanan at may bungang karangalan. Aliwalas ang landasin ng taong may kaalaman at puno ng kapayapaan ang lahat niyang araw. Mapalad nga ang taong may taglay na karunungan para siyang punong kahoy na mabunga kailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sabi nga dapat may mga bago tayong nalalaman. May mga natututuhan. Dapat pag umaattend ka rito, attentive ka sa mga salita ng Diyos, nakikinig ka. Hindi yung nandito ka nga, nakatingin ka, pero lumilipad naman pala yung isip mo. Wala kang natututunan. Tawa ka lang ng tawa. Salita ka lang ng salita.
pero wala kang natututunan. Pagka may natutunan ka sa gawain ng Diyos, pwede mo sabihan, uwian na tayo kasi may nalaman na ako. Pagbaba mo dyan, pag tinanong ka ng iba, anong ginawa niyo dyan? Nakinig po. Anong pinakinggan niyo? Salita ng Diyos. Anong naramdaman mo? Guminhawa yung kalooban mo. Gumaling ako. Eh kung wala kang natutunan, bumaba ka dyan, lumabas ka. Anong ginawa niyo dyan? Wala po, nagtawanan. Kasi masaya po eh. Anong natutunan niyo? Basta nagtawanan kami, masaya eh. O di ba, wala tayong masabi. Kaya kung may natututunan ka, pwede mong sabihan, uwian na tayo, may nalaman na ako. Amen. Magmamalaki ka kasi may natutunan ka. May napulot kang aral para sa ating Panginoon. Sabi nga, kung uuwi ka na wala kang nalaman, lugi ka sa araw na yan. Sabi nga, keep learning new things, beautiful things, and useful things. Hindi yung puro walang kwentang bagay ang pinakikinggan mo. Amen. Pagka nakikinig ka sa mga bagay na walang kwenta, uuwi kang basyo. Wala kang alam. Amen. Kaya puro pagtatampo ang laman ng puso mo, isip mo. Amen. Tumaas nga lang ng kamay, hindi pa tumataas ng kamay. Diba? Sumasayaw na tayo, hindi pa yung sumasayaw yung iba. Baka sabihin nyo, kasi ang lit-lit ng pwesto natin eh, paano kami sasayaw? Pwede ka naman sumayaw kahit maliit yung pwesto natin. Diba? Hello? Diba? Minsan ang dahil nating katuwiran. Hindi mo na makinig. Angal na agad ng angal. Marami tayong kinakaangalan sa ating gawain. Kaya hindi tayo natututo. Amen. Dapat lahat ng bagay na salita ng Diyos ay pinakikinggan natin para tayong matuto. Pag may nagsasalita, makinig lang, huwag magkwentuhan. Huwag kayo, anong ginagapang-gapang nyo dyan? Hello po. Kala ko nang huhuli ng ipis. Yan. Ecclesiasticus 7:14. Sa kakulungan ng matatanda, huwag kang madaldal. Sa iyong pananalangin, huwag kang paulit-ulit ng walang katuturan. Ang salita ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi nga, minimize at iwasan ang pagtatampo. Gawa lang yan ang isip ng bata. Hindi lang naman tayo sa Diyos nagtatampo. May mga anak nagtatampo sa magulang pag hindi na ibigay ang gusto. Di ba mga anak? Hindi mo na ibigay ang gusto, nagtatampo, di ba? Sabi ko kasi bagong cellphone eh. Di ba? Gusto ko yung touchscreen. Binigay mo sa akin. 3210. Meron pa ba? Wala na raw. Di ba mga kabataan ngayon ganyan? Kailangan laging bago. Pag may bagong uso, bago rin. Yan. Sabi nga, minsan, ang Diyos may limit din sa atin. Di ba nagpaparusa rin ng Diyos? Ganon din ang magulang. Nagagalit din ang magulang. Nagpaparusa rin. Huwag ding magtampo sa asawa. Yan. Yung mga may asawa rito, ang tanda-tanda na, nagtatampo pa. Parang bata, di ba? Kasi sabi ko, bili mo ako ng gusto ko, uwian mo ako. Tapos tatampo-tampo pa, parang bata, di ba? Ang tanda-tanda mo na, 70 ka na. Tata. Gusto mo pa chocolate? Taas na nga na sugar mo, gusto mo pa chocolate? Gusto mo pa ice cream? Di ba? Huwag magtampo sa anak. Kasi minsan ang mga bata ngayon, mga anak natin, may sariling lifestyle, di ba? Minsan hindi na natin sila mapasunod. Kaya minsan nagtatampo rin ang mga nanay. Di ka nga nagbibigay eh.
Wala kang ayuda sa akin eh. Hingi ka pa ng hingi. Diba? Minsan tatapurin mga nanay. Kasi mga kabataan ngayon, may sarili na silang ano eh, no? Minsan nagtatalo-talo pa rin sila, di ba? Sabi nga, huwag magtampo sa kaibigan. Yan. Huwag daw tayo magtampo sa ating mga kaibigan, sa ating mga mahal sa buhay. Sabi nga, make your life easier. Yan. Lighter. Happier. Sabi nga, when you are being corrected, sit up and listen to the lesson. Para maging magaang yung buhay natin, masaya, hindi tayo nabibigatan. Pag nagtuturo ang Diyos, makinig tayo, maupo tayo, makinig tayo. Amen? Kasi pag tinuturoan ka ng Diyos, repeat ng repeat yung lecture. Kasi sabi nga, paulit-ulit lang naman yung ebanghelyo ha. Oo nga, paulit-ulit, nakikinig ka ba? Sinusunod mo ba? Ginagawa mo ba? Paulit-ulit ang turo ng Diyos. Ang Biblia, paulit-ulit lang yan. Ang ebanghelyo sa araw-araw, inuulit lang yan buong taon. Ang tanong, sinusunod ba natin? Di ba hindi? Ang daming katuruan ng Diyos. Pero ilan lang ang nasusunod natin. Amen? At kung pagod na pagod ka na, at natutunan mo na ang lahat ng bagay, natutunan mo na, i-correct mo na yung buhay mo, titigil na ang lahat. Sabi nga, move on. Mahirap kasama ang mga tampurista. Hello? Mahirap kasama ang mga tampurista. Lagi na lang kayong sinusuyo, inaamo, inaano. Parang hindi natin kilala ang Diyos. Kasi minsan, madalas nagtatampo tayo. Tahimik lang tayo kung nagtatampo tayo. Idulog mo yan sa Diyos. Bahala ang Diyos na kumilos sa atin. Amen? Konting bagay lang pinagtatampo natin. Ang dami natin pinagtatampo kay Lord. Wala namang kasalanan si Lord. Di ba? Kaya yung mga choir, pag napupuna kayong hindi maganda ang boses, thank you, Lord! Sabihin niyo, thank you, Lord! Hindi yung, ano ba yan? Lagi na lang hindi maganda yung boses namin. Huwag na nga tayo rito mag-practice. Doon na lang tayo sa Tugigaro. Tugigaro talaga yun. Ano ko lang yun Yan diba? Huwag tayo magtampo-tampo pag pinupuna tayo. Ako rin, pwede nyo rin akong punahin. Kasi lagi ako nagpaparinig, di ba? Talagang nagpaparinig ako. Kasi walang magsasabi sa inyo. Sa akin kayo magtampo, huwag kayo Lord. Huwag kayo magtampo kung kani-kanino rito sa akin. At kung magtatampo tayo, kausapin niyo yung tao, pinagtatampuhan niyo para ayos agad. Amen? Kasi minsan may sumasama talaga ang loob. Minsan may nagkamali sa'yo, talagang sasama yung loob mo. Amen? Ganun talaga. Pero pag nagkapatarong na yan, tapos na lahat ng problema. Amen? Hindi tayo uunlad pag lagi tayong naiinis, naaasar, nagagalit, nagtatampo. Sayang lang yung pinaglilingkod natin kay Lord. Sayang yung inupo mo dyan. Sayang yung pakikinig mo dyan kung wala kang natututunan kay Lord. Amen? Palakpakan natin sila. Sabi sa 1 Timoteo 6:7, wala tayong dalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadala pag alis natin dito. Ang salita ng Diyos. Palakpakan natin sila. Wala tayong dala kahit ano. Nagtatampo ka dahil hindi binigay ng Diyos ang gusto mo. Sabi nga, pinanganak ka na walang dala. So, babalik ka sa Diyos na wala ring dala. Amen? Sabi nga, learn to be happy. Pag-aralan natin maging masaya lang. Masaya lang. Diba? Magpapasko. Kailangan masaya tayo.
na sumusunod kay Lord. Sabi nga, gawin natin ang magagawa natin, yung best natin. At sabi nga, maging malapit tayo sa Diyos. Learn to be happy, keep doing your best. Stay close to God. Amen? Yun lamang po at magandang umaga sa ating Panginoon.